Pagkain mula sa langit, ngayon'y hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasain. Pagkahain nilahat nang ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapon, lahat kami iyong alagad sa buhay mo walang wakas. Pagkain dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa kaibubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kaniyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kaniya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin.
Ito ang pagkaing bumaba sa langit. Ang kumakain nito'y nabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga kasamahang kong pari, nagdiriwang at kasama kong magdiwang ng banal na misa ngayong hapong ito, Father Robert, Father Edgar, and Father Jupiter. Bayan ng Diyos, isang mapagpala at mapagpalayang hapon po sa inyong lahat. Tatlong magandang aral ang iniiwan sa atin ng ating mga pagbasa at ng ating pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo o Corpus Christi. Unay matutunghayan natin sa ating unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio. Ang unang aral na iniiwan sa atin ay ganito: tapat ang Diyos. Sabay-sabay nga tayo. Mas malakas. Baliktarin natin ang salitang tapat. Ano ang magiging salita? Tapat pa rin. Sapagkat dito'y pinaalala ni Moises sa mga Israelita na nung kayo'y nagugutom, binigyan kayo ng Diyos ng mana upang kayo'y manatiling buhay sa ilang. Subalit masalimutan kwento yan. Bakit? Sapagkat ang mga Israelita ay nagreklamo. Moises, dinala mo ba kami dito para mamatay? Sana doon na lang kami sa Ehipto, makakakain kami. Narinig yan ng Diyos. No? At ang gusto ng Diyos na mangyari, maparusahan sila. Pero naniklohod si Moises, wag po, Panginoon, sapagkat ito ay iyong bayan. Kaya sabi ng Diyos, bibigyan ko sila ng makakain, isa sa umaga at isa sa gabi. Sa umaga, merong parang hamog, at pagkat umalis na yung hamog, merong mga maliliit na parang mga maliliit na wafer. No? At yun ang kinain nila sa umaga. At ang tawag nila ay mana, sapagkat ito'y pagkain mula sa langit. Subalit merong mas malalim na iniiwan ng unang pagbasa na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kahit saksakan tayo ng tigas ng ulo, kahit saksakan na tayo makasalanan, ang Diyos pa rin ay patuloy na magbibigay ng biyayang kinakailangan at kinakailangan natin upang tayo ay maligtas. Kaya tayo mga nagsisimba ngayong linggong ito, isang malaking hamon sa atin yan. Bakit? Tuwing banal na misa, tayo'y lumilinya para tumanggap ng katawan ni Kristo. Ang tanong ko'y ito, si Jesus ay tapat sa kanyang pangako, ang Diyos ay tapat sa ating pangako. Tayo baga ay tapat sa ating pangako sa Diyos? Hindi pag tumanggap ka, sinabi ng pari, katawan ni Kristo, sagot mo'y amen at kinain mong ostya, sapat na iyon. Mali. Kailangan may magbago sa sarili ko. Na yung kinain kong tinapay, na yung kinain ko, yung tinanggap ko sa banal na komunyon, makita sa sarili ko. Kaya papasok ang ikalawang aral, hango, halaw, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Sinabi doon ni San Pablo, hindi bagat kayo ay nakikibahagi sa pagkain ng tinapay at sa pag-inom sa kalis? Anong ibig sabihin noon? Napakaganda. Na yung tinatanggap natin na komunyon, yung tinatanggap natin na katawan ni Kristo, ay hindi lamang natitigil doon.
kundi binibigyan ako at binibigyan tayo ng hamon na makisangkot tayo, makibahagi tayo. Maging aktibo tayo, hindi yung passive tayo. Dahil tayo ay bumubuo ng katawan ni Kristo. Si Jesus ang ulo, tayo ang mga bahagi. At may kani-kaniya tayong mga gawain. Kaya nga ang pagtanggap natin ng katawan ni Kristo, yan ay pagbibigay ng lakas upang gampanan ko at gampanan natin ang ating mga tawag sa Diyos. Gampanin ko at gampanin natin ang mga pakikibahagi natin. Yung pakikibahaging iyon ay pakikibahagi sa tama. Sapagkat nakakahiya kapag tuwing banal na misa, ako at tayo ay tumatanggap ng katawan ni Kristo, pero nakikibahagi tayo sa mali. Nakakalungkot, nakakahiya kay Jesus. Bakit? Sapagkat si Jesus, ang lahat ng ginawa niya ay mabuti. Subalit kung ako'y nakikibahagi sa masama, mag-isip-isip tayo. Sinong unang sinasaktan natin? Walang iba kundi si Jesus. Sapagkat siya'y nagkatawang tao, salitang nagkatawang tao para iligtas ako at iligtas tayo. Hindi para i-condemn tayo. Si Jesus naging mabuti sa lahat at ganun din tayo. Bakit? Ang pangatlong aral ay nasa ating mabuting balita. At anong araw na iyon? Tagabigay buhay. Sabay-sabay nga tayo. Mas malakas. Ilang beses binanggit ang salitang buhay sa ating mabuting balita. Maliwanag ang sinabi ni Jesus na ang sino mang kakain sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit hindi sa literal na laman, kundi sa anyong tinapay. Bakit ganoon, Father, ang ginamit ni Jesus? Simple lang. Napakalaki ng Diyos. Hindi siya magkakasa sa mundo. Hindi siya magkakasa sa daigdig. Sapagkat siya'y napakalaki. Subalit sa pagdiriwang natin ng Santa Misa, nagiging maliit siya sa anyong tinapay para makapasok sa buhay ko, makapasok sa buhay mo, at makapasok sa ating mga buhay. Ganyan kabait ang Diyos. Ganyan kabuti ang Diyos. Gumagawa siya ng paraan para mabigyan ako ng buhay at mabigyan tayo ng buhay. At ito yung isang malaking hamon din sa atin. Bakit? Sapagkat hindi natatapos tabihin natin ang ating pagdiriwang, pag sinabi ng pari, tapos na ang misa, humayong mapayapa, mali. Kaya nga sinasabi ng pari, humayo kayo. Bakit? Sapagkat yung tinanggap nating nagbibigay buhay, tayo din naman ay inaasahang magbigay din ng buhay sa lahat ng nilalang na ating makakasalamuha. Tao man yan, hayop man yan, o yan ay halaman. Sapagkat naparito ang Panginoong Hesus para magbigay ng buhay, hindi magtanggal ng buhay. Maya-maya ay isasagawa natin ang prosesyon ng Santissimo Sacramento. Tayo'y pupunta tayo magpoprosesyon. May mga istasyon upang tayong magdasal. Sa panalangin ko lang po'y ganito, saan ang ating debosyon sa banal na sakramento, sa banal na Eucharistia ay wag lamang hanggang debosyon lamang, hanggang prosesyon lamang, kulang yan. Kailangan ng mundo ngayon ay ako at tayong lahat na maging Eucharistic person. Sabay-sabay nga tayo, Eucharistic person. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, maging Eucharistic person ka. Mas malakas. Bakit? Kasi iyan ang kailangan ng mundong magulo ngayon. Bakit nagkakagulo ang mundo ngayon?
Kasi sarili lang niya ang iniisip. Bakit magulo ang bansa natin? Kasi kani-kaniyang mga pansariling interes ang iniisip. Si Kristo sa Eucharistia, hindi niya inisip ang sarili niya, inisip niya ang kaligtasan natin. At ganun din tayo. Ibahagi natin yan sa bawat nilalang na ating makasasalamuha. Mayaman man yan o mahirap, may ngipin o wala, may katungkulan man yan o wala, kailangan nila si Kristo. Kailangan makita nila si Kristo ay nagkatawang tao upang ibahagi ang kaligtasan para sa lahat. Sinong magdadala nun? Tayong lahat. Tayong lahat. Sapagkat tayo ang laging tumatanggap ng katawan ni Kristo. Kaya nga hari nawa sa ating pagdiriwang ng Corpus Christi Sunday, lagi nating tatandaan ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Bagamat tayo'y matigas ang ulo, makasalanan, nagbibigay din siya nagpatuloy pa rin siya sa pagbibigay ng biyaya. Kasi mahal niya tayo, gusto niya tayong maligtas, makiisa tayo sa pangako ng Diyos. Maging karapat dapat tayong tumanggap sa Kanya, lalo tigit sa Kanyang katawan at dugo. Ikalawa, makibahagi, huwag maging makasarili. Do not be passive, be active, makisangkot. Sapagkat maliwanag ang sinasabi ni San Pablo, walang namamatay sa sarili lamang, walang nabubuhay sa sarili lamang, may pananagutan tayo. Kung tayo'y kumakain ng katawan at dugo ni Kristo, pues kalimutan natin ang ating mga pansariling interes. At pangatlo, maging tagabigay tayo ng buhay. Si Jesus, ang pinakaunang tagabigay ng buhay, nawa tayong lahat ay maging tagapagbigay din ng buhay sa lahat ng buhay na nilalang. Amen.